As always, let us begin po with prayer. No? Prayer is our lifeline. Prayer uh, is our way of really asking God to bless us, to help us in everything we do. Let us pray po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa hapon pong ito, patuloy lamang po kaming aasa sa kung ano ang ibubunyag mo po sa amin. Sabi mo nga, Lord, apart from you, we can do nothing. We are nothing. At naniniwala po kami ron. Kaya po patuloy po namin ipinagtitiwala sa iyo. Hindi lang po yung aming mga gagawin, kundi ang lahat-lahat ng sa aming buhay. Sakupin mo kami, pagharian mo kami, pangunahan mo kami, at higit sa lahat, Lord, akayin mo kami. Bigyan mo po kami ng puso na laging nagugutom sa iyong mga salita, naghahanap sa iyong kabutihan, at higit sa lahat, Lord, nais manatili sa iyong presensya. Lahat ng ito, Ama, ay dalangin namin kasama ng mga panalangin ng aming ina na si Maria sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Um, Napakaganda ho uli. As always, the gospel is God revealing again Himself to us. Um, Minsan po may nagtanong sa akin kasi naglalakad po ako dun sa, papunta po ako sa yung lumang oratory ng Love Flock sa may Quezon Avenue. May dala-dala po akong Bible, tumatawid ako dun sa overpass. May sumabay sa akin, sabi sa akin ay, Brad, born again ka? Yung gospel kasi natin, yun ang sinasabi. Sabi ni Jesus, unless you are born again, no? Tingin nagtanong sa akin, born again ka, Brad? Ang sagot ko sa kanya, oo, talaga. Saan ang church mo? Ang church ko talaga ay yung San Isidro Labrador Parish Church. Nagpatingin siya sa akin, ah, kala ko born again ka, katoliko ka pala. Brad, born again ako. Pero ang religion ko, Catholic. Yung born again po kasi hindi siya religion. It is a new way of life. It is a new relationship with God. It is a new, bago na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung pananampalataya mas buhay. Mas yung ating desire to worship, to praise, nade-develop siya, nag-grow yun. Pati yung ating pagkauwag sa mga sakramento, yun po yung born again. Nagkakaroon tayo ng desire na maging mabuti, na maging sumunod sa Diyos, hanapin ang Diyos. No? Yun po yung born again. Nung binindigal tayo, doon nagsimula yung tinanggap natin yung Holy Spirit. We were born again, pero of course, we were renewed again nung umattend po tayo ng isang Life in the Spirit seminar where the Holy Spirit was, na-activate yung power niya was released in our life. Um, Kahapon po ay anniversary po ng Love Lock. At tinitignan ko po yung mga tao, ang sasaya, of course, anniversary pa. But there, more than that, what unites us, sabi ko, what unites us was the power of the Holy Spirit. Hindi ko kilala itong mga taong ito, but the community was built by the power of the Holy Spirit. All of us striving, trying to follow God, to obey God. Yung po kasi yung born again, nilagyan tayo ni Lord ng a seed of a desire to love Him more. Wala namang tao na siguro unless hindi ka naniniwala sa Diyos. Yung lahat naman ng tao, pag tinanong mo, mahal mo ba si Lord? Of course, mahal ko, Diyos siya. But sumusunod ka ba kay Lord? Ginagawa mo ba yung utos niya? Yung buhay ba natin nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos? Yun yung kaibahan ng yung ikanga na born again. Born again is a new way of life. A way of life where we pursue holiness, where we seek God every day. Napaganda po ng hamon ni Jesus sa atin sa hapong ito. No, sinasabi niya na halika, ah,
yung pagsunod ay hindi lang sa loob ng simbahan, kundi ito'y isang uri ng pamumuhay, isang uri ng pakikipagrelasyon, bagong uri ng pang-unawa, bagong uri ng pasensya, bagong uri ng pagpapatawad, lahat. May binabago sila. Naalala ko kung naalala po natin yung sinabi ni Saint Paul, "The old is gone, the new has come." May bago na. Yung luma ay inaalis na at may bago na. Amen. Ngayong hapon po na ito, kasi nung binasa ko po yung gospel kanina, sabi ko, simulan po natin yung pagnilayan yung fruit of the Holy Spirit. Sorry, wala palang S yun. Fruit of the Holy Spirit. There are nine fruit, pero singular lang siya. Nine fruit of the Holy Spirit, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kung titignan po natin kung born again po tayo, gamitin na po natin yung salita. Nagmamanifest ito sa ating buhay. Ang buhay natin hindi na lang umiiwas sa kasalanan. Hindi na magagalit si Lord. Hindi na po ganoon. Hindi na yung pagsisimba, pagdarasal, hindi na siya obligasyon. But it is a way of expressing our love for God. Kaya nga pati yung pagbabasa ng Bible, hindi nagiging buhay yung salita ng Diyos, nagiging mahalagang bahagi ng ating araw. Yung panalangin, lahat ng yan ay nagiging bahagi. Pero ang mahalaga, nagbubunga. Lagi yung dinidiscuss yung siya sa baptism, sa LSF. Bakit fruit lang, hindi fruits? Kasi one character of Jesus. Yun yung binibigay niya sa atin. When we receive the Holy Spirit, sabi nga yung sa Acts of the Apostles, when you receive the Holy Spirit, you will receive power. But that power is the fruit of the Holy Spirit. What power? The power to imitate Christ. The power to become like Christ. Sinasabi pa naman, di ba, ni Kristo, makikilala mo sila, yung mga sumusunod sa akin, by their fruits you shall know. Kahapon po, mayroong mga inanoint ng mga bagong elder yung community. Yung sinabi ni Brother Bingbong sa kanila, hindi na kayo karaniwang tao. Hindi na kayo karaniwang charismatic, basta hindi. Bagamat nung tinanggap natin Holy Spirit, talaga hindi na tayo karaniwan kasi mas inaasahan na kayo ngayon. Hindi na pwede yung ugali natin na sa kalsada, lakas natin nakipagchismisan o sa telepono, galit, or may mga maanghang na salita lumalabas. Hindi. Nagkakaroon tayo ng extra consciousness. Why? Because the Holy Spirit is at work in our heart, sanctifying us, transforming us. Kaya nga yung bunga, nagbubunga. Nagiging mas mapagmahal, nagiging mas mapagpasensya, nagiging mas mabuti, nagiging mapagpigil sa sarili. Lahat ng yan ay sinasakop na pagkilos ng banal na Espiritu. Sabi po ni Jesus, sinulat ko po sa John chapter 15, sabi ni Jesus, I am the vine, you are the branches. Apart from me, you can do nothing. If you must remain in me, and then you will bear fruit. And if you bear fruit, people will know you are my disciples. Gusto ko yung una, yung I am the vine. Sabihin, sinasabi talaga nila, gusto mo maging mabuti, kailangan may relasyon ka sa akin, kailangan nakadikit ka sa akin, kailangan kilala mo ako, kailangan nakikipag-ugnayan ka sa akin. Napakahalaga kasi nang makita ho natin na more than sa pakikinig po natin ng Word of God, ay yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos. More than sa spending prayer, more than sa spending time in worship, it is how we live the Word of God. It is how we treat people. It is how